totoo lang talaga, napakatigas ng puso ko eh. Pero such time na, yun nga po, na hinaplos ako ni Lord, ano ako eh, parang biglang nag-iba. Magandang araw po sa ating lahat, sa mga life coaches at sa ating pong mga kapulisan. And with us is a good friend na Police Major Dewey Hebron. So sir, ito pong MBK Swim, no, ang Squad Weekly Interactive Meeting natin ay napakagandang programa. No? I can attest na bilang life coach, marami pong life coach nagsasabi, maraming mga PNP personnel na nagsishare sa kagandahan ng effect ng ating pong squadding. So if you don't mind sir, sa inyo personally, ano po yung naging impact ng MBK Swim? Napakalaki ng impact sa akin itong MBK na nagbago sa pagiging sino ako. Kasi doon sa naging career ng buhay ko, ang laki ng hindi ko naabot kasi napakatigas po ng puso ko eh. Mm-hmm. Pero such time na yung misis ko mismo ang unang nakatanggap, siya ang naghikayat sa akin. Nung ako'y po'y chief of police ng San Teodoro sa Mindoro, hinihikayat ako ng misis ko na lumapit. Kasi nga, sa totoo, hindi ko to ikinahihiya. Kasama ako sa Attraytable. Kasi nga, for almost ilang years, sabihin na natin po 10 years, na hindi po ako napopromote. Kaya po, sabi ko, una, siyempre, matigas ang puso. Maniwala ka dyan. Pero ano ko naman, babanaag po sa isipin ko, meron akong dilema. Parang nag-iisip po ako, ano kaya? Hindi naman siguro masama na subukan, lumapit. Baka ito yung gusto ni Lord na ako mismo yung lumapit para baguhin niya yung buhay ko. Such time na lumapit talaga ako kay Pastor Marvin. Paano ko yan? Siya, talagang inanyo ako. Una, parang counseling muna. Tapos, pinangaralan ako. Tapos, i-guide niya ako. Na such time na dumating yung parang itong huling examination ng NAPOLCOM noong December 2014, yung special exam po. Talagang pinag-pray over niya ako ni Pastor together with my wife sa i-guide. Siyempre, ako naman po parang inilalagay ko na yung loob ko na anytime, pwede na ako ma-separate sa service. Pero nung time na ako naglilibot sa bayan ng San Teodoro, yung pong isang tropa na kasama din sa Attraytable na pumasa kasi una po lumabas yung resulta ng ng mga nasa PNCO. Nagpaalam sa akin, pumunta ng NAPOLCOM, kuha ng certification niya. Sabi ko, baka naman pasuyo. Pakisilip lang yung akin. Okay. Edi maga po siya malis, gabi na po siya nakabalik. Habang nagpapatrolling pa ako sa mobile, nakita ko yung motor niya, binubusinahan ako. Sir, may balita ako sa iyo. Sabi ko, hindi tayo magkaintindihan. Hintay mo lang ako sa istasyon. Kasi, yun na nga po. To cut the story short, pagdating sa station, sabi ko, ano yun? Sir, ito yung certification mo na nakalagay doon. Parang, iba, praises. Sabi, na pass sa exam, sa inspector exam. Di such time na nagtanong na ako sa radio, sabi ko, paano magiging process ko? Sir, huwag ka na mag-alala. Lahat ng folder mo for promotion, naayos na namin dito. Ang gagawin mo na lang, sir, uupo ka na lang doon. Sabi ko, maraming salamat. Tapos po noon, nagkaroon uli ng another examination for superintendent na lumapit, talagang nandun ako kay Pastor. Pastor, mag-exam po ulit ako. Sana ipag-pray po natin ulit po ito. Yun po, lumabas po yung exam ko na one take lang po. Sabi ko talaga, praises talaga. Kaya nag-charge po ako doon kasama. Lagi naman po ako sa church kasi yun po yung mother church ko po.
talaga nagbigay ako ng testimony doon. Talagang paglapit kay God at yung pagtanggap, talagang i-guide niya yung buhay mo. Lalo na kasi yung sa pagkakaunawa ko sa sarili ko, yung Bible, ano yan, reference talaga yan. Yung mga previous na mga naging pagkakasala ng mga unang tao, ay nauulit lang sa ngayong makabagong panahon. Kaya pag yun, guide mo yun eh. Kaya lang, kailangan talaga ng kagaya ninyo po na mangangaral kasi napakalalay at matalinhaga yung mga nakasulat. Kaya dapat merong talagang kagaya nyo po na mga pastor na kayo yung nag-expound na mas sa madaling maintindihan. Kaya sabi ko ay napakasarap talaga ng aking Lord. Pinagpapala po. Oh, amen. Thank you, sir. No, so, doon sa sharing niyo, sir, no, nakita ko mayroong mga tao na ginamit siya. No? Doon na yung wife niyo. Opo. Yeah, then second is yung pastor niyo, yung life coach na nag-overseer o nag-guide sa inyo. So, ito pong itong journey niyo po, no, sa ating pong sabi natin spiritual transformation. Kasi bilang PNP, I know lalo academy, ika nga ay yung training, yung skills nandun, no? Yung pag-build up sa inyo, mind conditioning, no? Pero ito pong itong ginagawa natin ngayon, no, sa ating pong internal cleansing. No? Paano naman ito, sir, nakatulong o ay impact nito sa family mo, sa wife mo, sa mga anak mo? Kasi po, dahil nga po, ako po yung head of family. Kasi yung wife po talaga siya, talaga naging angkla eh. Tapos ako nung ngayon, nakita nung mga anak ko na nag-iba. Sabi, nag-iba na talaga si daddy. Kaya, nagano din sila na tinanggap na rin nila si Lord. Kaya kami, ang ginagawa namin, naging part na ng buhay namin tuwing gabi. Kahit na hindi ko sila kapiling sa gabi kasi nandito po ako sa Laguna, yung aking pamilya nasa Region 3, sa Zambales. By means of, malaking bagay din po itong yung mga app na, nag-ano kami, gabi-gabi, tuwing 8, nag-ano na kami online. Nakikita ko sila. Nag-Bible study kami po. Meron po kaming Bible study within the family, tsaka devotional. Yun. Tapos, naging kwan na namin na dati, nagaganon kami ng aking wife, pero dahil na parang ako ay hesitant pa, ikaw muna mag-pray, mag-lead ng pray. Pero there's such time na hindi ko alam na ako na pala ang nagli-lead ng prayer. Pero para kung sa amin, lahat madaanan, araw-araw, iba-iba amat siyo. Ako muna po yung una, kinabukasan ng gabi yung aking asawa, sunod po yung panganay kong anak na lalaki, tapos yung babae, babalik uli po sa akin. Kaya, tsaka nakita ko talaga na yung mga anak ko na dahil nga naka-align kay Lord at may takot, maganda ang disiplina na nila. Hindi sila kagaya ng na palasagot. Saka yung pong magalang po sila. Hindi po sila hindi kasi yung iba kasi pag alam nila pag anak ng opisyal medyo asbagin eh. Yung mayabang yung mga bata, pero yung anak ko po hindi po ganoon. Bilang leader, no, sir, as a leader, paano ho nakatulong itong internal cleansing natin, yung program natin sa PNP? Malaki pong tulong po ito. Kasi po, yung pong mga dating nakaugalayan natin, simulang minana pa natin sa unang mga namahala, ay unti-unti na po itong nai-eradicate. Kasi nga, yung pong mga ginagawa natin na kakaiba, na nagkakaroon ng checking. Ngayon, at least yun, meron na pong ito, kagaya ng ito, ay marami hong, sa totoo lang, marami na rin pong mga kapulisan o mga tropa na nagiging mulat na sa kagandahan nitong programa ng MBK. At least, kung ano man, nagkakaroon sila ng devotion sa kay God, lalo na sa family, at saka doon sa trabaho. Lang naman magkaroon lang naman tayo ng proper time management. Basta pag meron tayong oras sa ganito, sa MBK, laanan natin, huwag mo munang isipin yung trabaho mo.
isipin mo muna itong MBK kasi ito ay makakatulong sa ating hindi lang sa physical kundi lalong-lalo sa ating spiritual na aspeto. Kasi kung wala yan, hindi tayo magiging tagumpay sa karera ng buhay natin. Amen. Thank you, sir. No? Ayan po, nais ko sanang na i-encourage din yung ating pong mga tropa, no? As what just Major Hebron said, na huwag natin tingnan na abala. Yung maybe 30 minutes, 1 hour. Kasi ika nga naman, isang dakilang manunulat at hinahangaan ko sa pananampalataya din. No? Sabi niya, I have so much things to do today that I have to spend more time in prayer. No? So kung titingnan natin, parang kawalan, no? 1 hour, mawala sa akin. But actually, tutulungan tayo ng Lord na in order yung gagawin natin sa maghapon, magiging fruitful din. So sir, would you mind sharing to us, is there any principle or even Bible verse, if you mind, na ma-share sa amin? Sa akin, principle ko lang na binago ko yung masyadong matigas. Mm-hmm. Pero ngayon, ang naging prinsipyo ko, i-align ko yung sarili ko kay God. Mm-hmm. Nagsimula yan dyan sa Psalm 23, saka sa Psalm 91. Mm-hmm. Yan. Yun po yung mga pinangano ko. Yung other po na sa asawa ko, ina-adapt ko rin po yun. Kaya, ang laki ko talaga ang pagbabago. Amen. Lalo na pag kasi ang kwan ko kapag napunta ko sa isang lugar, ang hinahanap ko talaga kayo, mga ngaral. Kasi ako biglang nauhaw ako sa ganyang pangaral. Yun po. Thank you, sir, for sharing. And any encouragement message para sa mga life coach natin? Minsan, mayroon tayong mga life coach, siyempre, napapagod din, okay? Maybe nadi-discourage din, but sir, would you help me encourage yung mga life coaches po natin? Doon po sa lahat ng life coaches na namamahala sa entire PNP, huwag kayo pong magsawa na ituro ang tama. Kasi yan po ang talagang gusto ni God sa atin. Kahit na kagaya ko po, hindi po ako life coach, pero ini-encourage ko yung mga tao ko na nahawakan ko na huwag kayong lalayo kay God. Huwag kayong magiging sasabihin nyo na compliance lang. Wag po yan. Kasi alalahanin natin na pag ninineglect mo si God, merong kaakibat na palo sa iyo yan. Na hindi mo malalaman na, ba't kaya ako nagkakaganito? Yep. Kaya, salamat po sa lahat ng life coaches sa inyo pong pagtsatsaga. Alam namin po na napapagod din po kayo. Pero dahil isa rin po akong Christian, tuwing gabi na kami nagdi-devotion, after magpipray kami, sinasama namin kayo lahat sa prayer namin na may sustain talaga at talagang kailangan. At yan po ay talagang nakaatang sa balikat nyo na himukin at ikunin yung mga naliligaw para may tuwid. Para naman po sa mga tropa natin na minsan ay nag-aalinlangan, minsan ay ay nagdadalawang isip pa, no? So would you mind send them a message to encourage them? Doon naman sa mga PNP personnel, huwag nyo isipin na itong MBK o itong SWIM ay para i-convert kayo. Hindi. Yeah. Ang dito lang ay para lang masabi na ito yung talagang nakasulat sa Holy Bible. Na wag niyo pwede na nasasayang oras niyo. Hindi. Maganda ito. Wala itong sinasabi na lumipat ka dito sa amin. Wala. Basta ang lang dito ay malaman natin kung ano talaga yung contents ng Bible at through our values coaches, ay papaliwanag nila in simple plain language kung ano yung isang verse na yon sa atin. Kaya kung ako sa inyo, isa puso natin ito kasi talagang ang laki ng bagay na ito sa atin at talagang makikita ninyo na iiwas kayo sa anumang mga vices. Amen. Thank you very much, Sir Hebron, sir. I am Police Major Davey Aliaga Hebron, member of Laguna Police Provincial Office, and I am my brother's keeper.